Ito yung 5 kalaban sa negosyo na dapat mong matalo. Kung alam mo tong mga kalaban na to, matatalo mo to. At kapag natalo mo tong 5 kalaban sa negosyo, papunta ka na sa pag-asenso ng negosyo mo. Kung gusto mong malaman yung 5 kalaban sa negosyo, pakinggan mo ang bidyong to. Bago tayo mag-umpisa, magpapakilala muna ako. Ako nga po pala uli, si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Ito yung 5 kalaban mo sa pagnenegosyo. Bago ko yan sabihin sa inyo, meron muna akong ikikwento sa'yo. Ito yung istorya ng buhay ko. 2020, nagtayo ako ng isang milk tea shop. Milk tea business. Sa unang 3 buwan yan, sobrang dami kong benta. Kaso ang problema niyan, sa sobrang dami kong benta, ang problema ko, pinautang ko yung iba. Kasi akala ko mayaman na ako. Pautang ako sa mga kamag-anak ko. Kasi gusto kong masabihan ako na ang bait mo. Pautang ako ng pautang. At tuwing mauubusan ng stock ng milk tea ko, o-order ako ng maraming stocks. Kasi gusto ko pang padamihin ang mga flavor ng milk tea ko. Doon ako checkmate. Iyon ang malaki kong problema nun. Pag-order ko ng maraming stocks, tapos yung pera ko na pautang ko. Pagka-utang nila hindi na ako binayaran. Umorder pa ako ng maraming stocks. Pag-order ko ng maraming stocks, tumumal ang benta pagkatapos ng unang 3 buwan ng milk tea business ko. Doon ako nadali. Yun ang malaking problema ko dati. Hindi ko makakalimutan sa buhay ko yung moment na nalugi na ang negosyo ko na milk tea na yan. Sinurrender ko na. Sa kabubuhan ko, panahong baguhan pa ako sa pagnenegosyo. Hindi ko makakalimutan yung negosyo kong yun. Yung alaalang yun. Kaya ang ginawa ko ngayon sa mga negosyo ko, nilunok ko lahat ng aral niyan. Kaya yung milk tea business ko, yun yung nagsilbing lesson na binigay sa akin. At grabe yung pinagbago sa buhay ko ngayon. Nung in-apply ko yun sa mga bagong negosyo ko ngayon, yung mga natutunan ko sa milk tea na yun, base sa istorya ng buhay ko, ang unang kalaban mo na kailangan mong talunin sa pagnenegosyo, kailangan mong talunin na hindi ka dapat magpapautang sa mga kamag-anak mo. Kailangan matalo mo yan na wala ka ng pake kahit sabihan ka nilang madamot kapag hindi mo sila pinautang. Kasi yan ang nakakwento ko sa'yo kanina. Nung pumaldo ako ng benta unang 3 buwan, gusto kong sabihan ako na mabait ako. Naglapitan ng mga kamag-anak ko. Kaya pag umutang sila, binibigyan ko ng pautang. Nung napautang ko sila, hindi na sila nagbayad. Kasi alam nilang hindi ako magagalit kahit hindi ka bayadan. Doon ako nadali dati. Kaya yan ang unang kalaban sa pagnenegosyo. Ang mga kamag-anak mo, perahan mo lang mga yan. Bentahan mo ng bentahan ng mga yan. Kung hindi bumili, walang pera mga kamag-anak mo, yaan mo na. Pero wag ka magpapautang sa kanila. Wag kang tutulong sa kanila. Kasi kamag-anak ang pinakaunang kalaban sa pagnenegosyo. Yan yung pag umaangat na negosyo mo. Yan yung magsusumbong sa'yo sa barangay na wala kang permit. Na kung ano-anong ginagawa mo, takot silang umasenso ka. Kaya lahat ng paninira o sasabihin nila, wag lang umangat ang negosyo mo. Yan ang number 1 na kalaban na kailangan mong talunin sa pagnenegosyo, ang kamag-anak. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa natin. Na kalaban sa negosyo ay ang yung mga inventaryo mo ng mga stocks. Kapag dumadami ang benta mo, gusto mo lagi magdagdag ng mga bagong produkto. Kasi yan ang ginawa ko dati. Unang 3 buwan sa kwento ng buhay ko, dumami ang benta ko. Pagkadami ko ng benta nun, gusto ko pang paramihin yung mga flavor ng mga milk tea ko para maganda pag kinuha na ng picture. Kaya pag umorder ako ng stocks, payat ang 50 mil. Nung tumumal ang benta, tulog yung 50 mil na worth ng stocks. Napanis lang yun. Kaya yan ang pangalawang kalaban. Kailangan magaling ka. Umorder sa supplier mo ng mga stocks. Kailangan monitor mo yung mga inventaryo mong yan. Kailangan pag-order sa supplier, mabili agad ni customer. Order uli kay supplier, benta uli kay customer. Para mas mabilis ang ikot ng pera. Diyan mas mabilis yayaman ang negosyo kapag na-master yan. Yung walang natutulog na stocks din sa gitna. Kapag na-master yan ang negosyante, malapit na yung umasenso. Kaya yan ang pangalawang kalaban na dapat mong talunin. Kailangan magaling ka, mag-control ng stocks, mag-order kay supplier. Kasi kung magagawa mo yan, bibilis ang ikot ng pera ng negosyo mo. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangatlo nating kalaban. Sa negosyo na kailangan mong talunin ay ang yung mahihiya kang i-post ang negosyo mo. Bakit ka mahihiya? Sinong iniisip mo? Baka kutsain ka nila? Baka tawanan ka nila, nagbebenta ka? Nagtitinda ka? Bakit mo sila iniisip? Pag yumaman ka dyan, titingalain ka din ng mga yan, mga mangungutya sa'yo. Hayaan mo lang sila. Post ka lang ng post ng mga produkto ng negosyo mo. Kasi sa panahon ngayon, ang mga tao puro cellphone na.
Kaya pag nag-post ka sa produkto ng negosyo mo sa internet, malaki ang tsansa. Makakuha ka ng maraming benta. Ang pangatlong kalaban sa negosyo, yung nahihiya ka mag-post. Kasi natatakot ka, sasabihin ng iba. Minamaliit mo ang produkto mo. Kaya hindi ka nagpo-post. Yan ang kailangan mong talunin. Talunin mo yan sa negosyo mo. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pang-apat natin. Nakalaban sa negosyo na kailangan mong talunin ay yung hindi ka nagbablog. Katulad to ng number 3. Pero ito ang pinakamakapangyarihan number 4. Pagbablog. Kailangan ko mapala mukha mo sa camera. Ikaw na may-ari ka. Pang-apat na kalaban sa negosyo, yung hindi ka nagbablog. Bakit hindi mo ginagawa ang pagbablog? Bakit di mo binibidyohan ng sarili mo na endorser ng negosyo mo? Bakit inaasa mo sa iba ang pagbablog? Kung iaasa mo sa iba ang pagbablog para i-promote ang negosyo mo, magkano ibabayad mo sa kanila? Sa hura mo yun, 13,000, pinakambaba, isang buwan. Eh paano pag ikaw naging vlogger? Sa'yo na yung 13,000 na sahod mo, na binibigay mong sahod sa iba. Napopromote mo pa ang negosyo mo. Nakikilala ka pa sa negosyo mo. Ang mga tao ngayon, hindi na sa produkto, nakatingin. Nakatingin kung sino nag-e-endorse. Yun ang pagkakatiwalaan. Yun ang magdadala ng negosyo niya. Yung tao na binibitbit ang negosyo niya. Lagi siya napapanood ng mga tao. Magtitiwala sa kanya ng tao. Lalakas ang negosyo niya. Kailangan mong talunin yan. Yan pang-apat na kalaban. Kung gusto mong matutong mag-vlog, magpaturo ka sa akin. Ako na ang bahala sa'yo. Tatanggalin ko ang hiya mo sa camera. Tuturuan kita na mabangis sa pagsasalita. Para kung may French fries kang binebenta, kayang-kaya mong video ng sarili mo. Kaya mong i-sales stock sila. Gamit lang ang pagbablog. Magpaturo ka sa akin. Lahat yan ay tuturo ko sa'yo. Isang buong buwan yan. Seryosohan yan. Hindi yan madali. Kapag nagpaturo ka sa akin, seryosohan to. Hindi to madali. Isang buwan to. Kung gusto mo magpaturo sa akin, may bayad yan. Text mo lang ako sa number na yan or mag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka. Gusto mo mag-vlog, sabihin mo lang sa number na yan or comment ka dyan sa baba. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa panlima natin. Pinakahuli, nakalaban, na kailangan mong talunin sa negosyo ay ang inip. Tama ka sa narinig mo. Yung maiinip ka. Ang pagnenegosyo, matagal to. Kapag nainip ka, malabo ka na umasenso sa mundong negosyo. Kasi para sa akin, naniniwala ako. Yung mga kalaban na yan, kayang-kaya mong talunin yan. Hindi mo lang alam na yan yung kalaban. Kaya lahat ng negosyo mong itayo, hindi nagtatagumpay. Naniniwala ako, yan yung mga kalaban na kailangan mong malaman para umasenso ka na. Simula na ng pag-angat mo, mas maging better version ka ng sarili mo. At ang negosyo, kusang aangat yan kapag ang may-ari mas magaling na. Kasi nalaman niya ang usapan natin to. Kalaban natin dito, yung hindi umasenso ang negosyo mo. Kasi hinahayaan mo na talunin ka ng 5 kalaban na binigay ko sa'yo. Kaya anong kailangan mong gawin? Ngayon pa lang niyayaya kita. Palagi tayo mag-usap. Palagi tayo magkwentuhan ng ganito. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Niyayaya kita. Palagi tayo mag-usap. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Kapwa negosyante ko, seryosohin mo ang usapan natin to. Walang bayad to. Inihiling ko lang sa'yo. Pakinggan mo. Isa puso mo ang nalaman mo. Ako na pakinggan mo ngayon. May dahilan kung bakit tayong dalawa'y nag-usap. Huwag mong hahayaan na matalo ka ng kalaban na yan. Kayang-kaya mong talunin yan. Gaano ba kalaki ang pangarap mo? Kasi kung malaki ang pangarap mo, basic sa'yo yan. Yung mga kalaban na yan. Saludo po ako sa'yo, kapwa negosyante ko. Isa kang negosyante at kapwa negosyante mo ko. Palagi tayong mag-usap. Palagi tayong magkwentuhan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Sama-sama tayo dito. Kapwa negosyante ko. At nga pala po, kung gusto mo magpaturo sa akin mag-vlog, text mo lang ako sa number na yan. Isang buwan, umpisa na agad tayo. Pagka-text mo sa akin, pagka-usap natin sa number na yan, mag-text ka lang sa number na yan para makapagsimula na tayo. Tuturuan kita mag-vlog, tuturuan kita magsalita sa harap ng camera. Kung mahiyain ka, para sa iyo ang ituturo ko sa loob ng isang buwan. Mag-text ka lang sa number na yan. At nga pala po, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, sinulat ko po yan para sa inyo. Basahin niyo po ang librong to. Madami kayong matututunan sa pagninegosyo kapag nabasa niyo ang librong to. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, comment lang po kayo sa baba. Or i-text nyo rin po ako sa number na yan. At ipapadala ko po sa inyo. Papadeliver ko po sa inyo to, ang ating libro. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!